Gusto ko sanang awitin sa inyo yung bagong awitin ko para kay Inday Sara at para sa mga Duterte. Na-inspire po ako magsulat nitong Mahinhing Bulaklak. Yun po yung title, Mahinhing Bulaklak. Mahinhing Bulaklak, tanim ng kasaysayan. Ang laya ng bayan. Ibig sabihin po, parang mahinhing bulaklak talaga na tayo nagtanim noong 1986. Dito rin, kung saan kayo nakatayo ngayon. Higit pa sa ginto. Talyado gold. O pangako ng yaman, ang laya ng bayan. Magtangkaman sila na ikaw ay saktan. Mahinhing bulaklak, di kita iiwan. Nakita nyo si Bibi Sara, hindi niya iniwan si Atty. Lope. Yes! Ang koro, bulaklak ng laya kahit minsan uhaw, hindi yuyuko sa kapangyarihang ligaw. Diligan ng pag-ibig, liliman ng kagitingan, mahinhing bulaklak, di kita iiwan. Bondok Senador! Jimmy Bondok Senador! Salamat po, salamat. Pero parang kay Inday Sara tayo. Hindi ko kayo inaawat. Siyempre gusto ko yan. Pero sa totoo lang po, nandito ako para makisa sa inyo. Wala po akong intensyon na galitin na kahit sino, painitin. Peaceful to, peaceful na assembly. Tama? Pero ako po ay nandito dahil naniniwala po ako na sobrang mali na yung ginagawa kay Inday Sara. Lahat naman kayo, alam niyo yon, nararamdaman niyo yun. Pero pumunta ako dito para awitan kayo kaso walang mikropono. Gusto ko sanang awitin sa inyo yung bagong awitin ko para kay Inday Sara at para sa mga Duterte. Ano ba nangyari? Ba't nawala yung sound system? Ginawa lang pala eh! Di ba, mahaba pa yung laban. Okay. Unang paalala po natin sa ginagawa nila sa Kongreso. Tama? Napakahirap po gawin ito, pero sabi nila, love your enemies. Paano natin mamahalin yung enemies? Subukan natin, ipagdasal natin na maliwanagan yung Kongreso. Malaman nila na yung ginagawa nilang pagpapakulong, halimbawa kay Atty. Zulaika Lopez, ay hindi lang mali, kundi mali. Walang due process! Walang due process at hindi lang yun. Saan naman kayo nakakita ng wala man lang piskalya biglang pinakulong na. Napakabawal, di naman kung kriminal yung tao. Pero alam nyo, hindi ba nila, total naman at least kahit paano nasolusyonan na yun ni Inday Sara. Kaya tayo nag-assemble dito kasi may mga susunod pang hearing, may mga susunod pang resource person. Tayo ay manawagan sa mga distrito nyo, sa mga congressman nyo, diretso nyo pong itag. Sabihin nyo sa kanila, wag naman nila gawin yun sa ating mga resource persons mula sa OVP at kung saan man, DepEd o kung saan pa man. Tama po ba? Ngayon, ito ba, kaya nyo talagang magpuyatan dito? Kaya nyo araw-arawin to? Okay. Sa susunod, maghahanap ako ng paraan para magka-sound system naman tayo dito para kasi pa, alam nyo, Ma'am MJ tsaka Agent Morales at lahat po, alam nyo lahat, ang dati ko pang lengguwahe, bago pa mag-abogado, kung ano pa man, music. Napaka-importante po ng music para ipagbuklod-buklod tayo. Kaya para sa akin po, huli ko lang mensahe, ako po ay susuporta sa inyo. Kung i-allow tayo ng munisipyo na mag-set up dito ng munting sound system, gagawan ko po ng paraan para mas makapag-usap tayo ng maayos dahil ang bigat nito mangangawit ako dito. May pinakuha po akong konti, pasensya na kayo, mahirap lang ako. Alam niyo si Mocha, merong, anong tawag niya, cookie ni Mocha? Okay, meron akong pandesal ni Jimmy. Yun! Palating na po. Kala namin, sabi ni Jimmy. Baka MTRCP yan naman. Yari tayo dyan. Kayo po ba
ay naniniwala sa sinabi ng Pangulo natin na ipatitigil niya yung impeachment. Hindi. Mampuputol yun eh. Wala na naniniwala sa kanya. Putol. Maniwala man tayo o hindi, kailangan po manawagan tayo na panindigan nila yung sinabi ng Pangulo. Alam ko, pero kahit na na makukuha natin na salita sa kanila, na para panindigan nila, gawin po natin, bugbugin natin ng social media, hindi lang po dito. Kasi ang totoo pong laban ngayon, sa totoo lang, kalsada at social media. Kailangan panindigan nila yun. Huwag nilang babaliin yun. Yun na lang po ang huling sinulit. Kaya tayo ay nagtitimpi pa dahil kahit papano meron din silang pinapakitang pagtitimpi. Pagdasal po natin sila na sana panindigan nila na wala talagang impeachment na mangyayari. Okay? Maraming salamat po. Magkita pa tayo. Hindi naman ako aalis. Sa susunod po, magdadala ako ng mas maganda-gandang mikropono para magkantahan po tayo at magdasal po tayo. Para sa akin, lahat ng rally ay prayer rally. Magdasal po natin si Inday Sara. Magdasal natin pati si BBM. Pagdasal natin si Romualdez. Bakit hindi? At pagdasal natin ang bayang Pilipinas. Maraming salamat po. Senator Jimmy. Dahil nga po ako matagal na po ako sumusubaybay sa inyo at sa inyong mga music. Ramdam ko po na maganda po itong gusto nyong ilabas na music. Senator Jimmy, baka naman pwede nyo kaming pasabikin lang ng konting trailer about doon kung ano talaga yon. Gawin natin tong tulaan muna, tulaan. Yan. Tula muna, tapos marinig, kumalay nyo, marinig natin ng paganyan. Nawawa naman tayo. Naawa ako sa atin, Ma'am MJ. Kaya nyo pa makinig? Okay. Kung mapapansin nyo po, yung demokrasya, sa bawat pagpalit po ng gobyerno ay nag-iiba ng mukha. Kung minsan parang natatapakan. Bagamat ang tingin nila kay Pangulong Duterte dati, parang kala mo kung sinong authoritarian o diktador, parang sa kanya yata walang tinapakan talaga. Sa totoo lang, no? Wala hong inawat magsalita, 6 years siyang binugbog. Pero hindi niya tinapakan. Bakit po? Nag-usap po kami dati ng Pangulo at sa English niya sinabi, no? Kaya umulan na, kaya niyo pa? Sige, sabay-sabay tayo magkasakit. So guys, wait lang, atras tayo. Pa-like and subscribe po para updated kayo sa inyo na rin. Lahat. Kung lilim isa, lilim lahat. Okay. Kinuha pa yung pera sa PhilHealth. Okay, ito. Tama. Okay. Yun pong sinasabi ni Pangulo dati sa akin. Yung democracy daw, sa English niya sinabi. Gusto lang po tayo para hindi mainit. Sige. Atras pa kayo, atras pa. Gusto lang po tayo, nainitan po. Mainit. Okay lang mainit, basta huwag maulanan. Okay. Okay lang yan sa kanya, hindi yan mga Ang sabi po niya, yung democracy is like a parang fragile flower, ang sabi niya. Fragile flower, para bang kumbaga bulaklak na parang sa kahit anong pagkakataon, biglang pwedeng mamatay, mabubot. Tin-translate ko lang yon. Kasi po, nung bumisita po kami kay Atty. Zulaika Lopez, ang tapang po na abogado niyan, pero nung nandun siya sa kama, parang siya yung, para ba siyang simbolo ng demokrasya na unti-unting tinatapakan. No? So, na-inspire po ako magsulat nitong Mahinhing Bulaklak. Yun po yung title, Mahinhing Bulaklak. May internet ba kayo ngayon? Yeah. Meron? Okay. Babasahin ko, baka tulugan niyo ako, ha? Sige. Paririnig ko po sa inyo mamaya, pero ang letra niya, Mahinhing Bulaklak. Tanim ng kasaysayan. Ang laya ng bayan. Ibig sabihin po,
parang mahinhing bulaklak talaga na tayo nagtanim noong 1986. Dito rin, kung saan kayo nakatayo ngayon, higit pa sa ginto, Talyado Gold, o pangako ng yaman ang laya ng bayan. Magtangkaman sila na ikaw ay saktan, mahinhing bulaklak, di kita iiwan. Nakita nyo si Bibi Sara, hindi niya iniwan si Atty. Lopez. Yes! Ang koro, bulaklak ng laya kahit minsan uhaw, hindi yuyuko sa kapangyarihang ligaw. Diligan ng pag-ibig, liliman ng kagitingan, mainhing bulaklak, di kita iiwan. Maririnig ko po ngayon sa inyo, bahala na, awang-awa ako sa atin eh. Pero malay nyo, madinig natin. Ano, subukan natin? Sige! Nakakaawa tayo. Lari tayo kahira. Huwag na tayo magnakaw. Hindi man yan. Ang daming bulaklak sa likod. O tama na yun, baka mag-ano tayo dito, makatulog kayo. Nakita tayo ng bayan ko bago ko umalis. O, kaya ko lang po ginawa yan, last message, kasi po kung mapapansin nyo, lahat ng mga kanta natin pagdating sa rally, no, mula dati pa, yung mga lumang kanta, kailangan po natin gumawa ng mga bagong kanta na sasalimin yung mga bagong So you can see what you did.